Hello na naman sa inyo at ngayon na medyo bumagsak yung current capital natin kasi hindi inabot yung TP natin, no? So, ito, kagabi nagtitrade tayo tapos nakita natin magandang opportunity to yung recall na company. So, after that, nakita ko siya nag-buy in out dito. Buy price niyan 3693, no? Ayan, pagka-buy price niyan, humangat na. Nagpahinga ako saglit kasi worn out eh. Full day tayo nag-work tapos gabi trading, no? So, napag-isipan ko magpahinga kasi nag-set naman ako ng stop loss and nag-set naman ako ng trigger hit ng pang-gain. Pero sadly, no? Accept tayo ng buy dito. Tapos nakita ko yung momentum ng Ethereum and Bitcoin. Sabi ko, okay, possible siyang mabot dito sa tuktok natin. So, ito yung ginawa ko. Hit at gain na hit dito sa 4041. Ay, yan yung ginawa nating hit kasi binase natin siya dito. Dapat pala, binabaw pa siya konti. Kahit dyan lang kahit binabaw lang ng onteng-onteng to. Pinaabot ko lang sana dito sa week na to. 4023 sana, nag-out na tayo, naka-trigger sana tayo, limit ng out sa 403. Kaso hindi, sinobra ako ng onte kasi nakita ko ang potential dito. Yung sagat niyan, dito ko siya pinaabot talaga. Dito sa baba na ito, kaso sabi ko, okay, gitna natin, 4044. 404, yan yung sit natin. Tapos sadly, ng buhay natin na to, no? Hindi siya na-hit. Nakakadupot na nag-break out, nagkaroon ng momentum, Bitcoin and Ethereum, tapos hindi na-hit yung ating gain. So, dapat gain tayo dun ng around $25 to $30 ata. Tapos, di dapat, ngayon, dahil di pa na gain yun, nag-round trip, ayan yung isang risk-reward ratio ng na hindi magigain yung hit mo, no? Kasi two possible outcomes yan eh. So, kung hindi siya na-hit, kung wala akong nilagay na trigger area para sa gain ko, tapos nag-breakout siya, di lipad yung yung futures mo. Kung lumipad si Ethereum, as in, gumana siya talagang. Nagkaroon siya ng maganda-gandang momentum, kas lumipad siya talaga. Kung lumipad yung Ethereum, nagtuloy-tuloy siya up to 4,300. Ayun, kasama yung total mo dun. Sayong-sayo na yun, lilipad na yun hanggang sa dulo. Kasi, isipin mo hindi ka naglagay ng order. Kung lumipad yan, sabihin natin, bumalik man siya kahit dito lang. Kasi na-break niya na to, hindi pa siya nagtuloy-tuloy ba? So, kung titignan mo lang, so kung bumalik man siya dito, kahit dito lang, sa 4-3, tapos, ang mangyayari niyan kasi, pag na-break niya yan, tapos, dito kasi siya, nauntog na naman siya dito. So, pero kung na-break niya yan, binalik niya yan, no? So, binalik niya yan, kaso nauntog siya, dapat pala talaga, nagano ko na mga 11:30 at 11. Nakita ko na may gain na ako, ganda na, trade natin, may gain na ako ng $20 on both futures. Sige, tingnan natin, nantayin natin mahit. Tapos, iniwan ko na naman. Tapos, yung napala yung tug niya. Natulog na ako. Ngayon, pag-gising ko, bumagsak na ulit yung value natin. Pag makikita niyo sa screen, $31 na lang, diba 45 na tayo. So, natalo tayo doon ng around. Yun, steady. So, ito, ayan, dyan siya naugtog. Pero, kung hindi ako naglagay ng entry, ay ng trigger gate doon, tapos bigla nag-breakout siya papunta dito sa 43, tas saka siya nauntog. Kung dito siya nauntog sa 43, tapos dito na ulit siya mag-range, dyan, sa dalawang yan, dyan siya mag-range, no? Kasi ayan ito
Ito, 43, tapos dito mag-range yan sa 4-1. So, pabalik-balik na siya dyan. Yung token futures mo na yun, paano yun? Panalo yun. Kasi kung titingnan mo, abot ka naman na doon. $70 to $100. Kasi kung nag 10% si Ethereum, 7% si Ethereum that time, most probably, mga 10 to 15% yun yung kinuwahan ko. So, tignan natin position order tayo. Tignan natin. Kanina inabot natin, nakala natin hanggang ano ka na naman. Kasi hindi mo, babalik siya dito, mukhang pang pendant. So, ang nangyari nun, ayun nga, yung sa recall, dalawa yan recall, tsaka auction. Tapos, nung kinuha natin yon, umabot na yung capital natin. Di ba nagsimula tayo sa $1? Naging 45. 78 na siya. Kagabi. 75 ata. Tapos, ayun nung nangyari. 78 na. Dapat pala, nag-close all na tayo. Isipin mo yun. Kinuha mo yung trade mo, tapos nag-close all ka. Ayan itignan niya. Nakikita yun naman. So, tano tayo ng 337, $37 na lang siya gabi. Kasi nag-gain tayo dito na sa Arkham and sa Suni, and then yan, tuloy-tuloy. Tayo natin sa baba. Tapos, kung na-out yan, ito, kapaligan natin sa, hindi tayo sa record. Tignan na natin. Ang bagay talaga ng laptop, man, pag nag-record 3 OBS or stream. So, pagpasensya niya na. Ang pinipindot ko na pero wala nagbabago Pero nakita niyo naman kanina, di ba? Ayaw gumalaw Yan. Nakita niyo kanina, di ba? Nagkaroon tayo ng yung buy natin dito, pag makikita nyo, average NP 7,938. 7,938. Diyan pa lang nag-buy na tayo niyan, mga kongregor. 7,938, dito nag-buy na tayo niyan. Tapos, class 2.6, Umat na tayo dito sa auction ng 7% pa. $20 na yun pa. Di dapat nasa $77 na tayo ngayon. 7% na sana tayo ng challenge natin. Di yung current challenge natin 4%, naging 7 na. Milestone na naman. Kaya swerte di natin na-trade. Di natin na-out. So, ngayon, nag-round trip siya dito. Sipin mo, out na sana ito dito, tapos pagka-out nun, pwede na sana ako bumili ngayon dito. Tapos kung nabumili ako ngayon palit dito, okay lang na matalo ng $2 to $3, $4, bawi lang yun, may $70 lang tayo. Importante, na out sana natin yung nandito, nung 11, oras ba to? 12:15. Oras ba, may naghaharutan ng asawa. Naghaharutan ba sige minasama? Uy, so dito nagpapalinga na ako. Tapos dito, ay, 11 ka, dapat nag-out na tayo dito. Hindi realistic yung time frame. Pero wala. Around 10 kasi nag-aarutan pa kami ng asawa ko. So, dito ako bumili. Pagkatapos nung matutan saglit, bumili ako saglit. Kasi nakita ko yung market. Tapos, dapat tinignan ko pa ako. Debit, kahit dito lang Na-outside natin yun. Possible dito sa auction, mga ano lang yan. Eto naman, masyadong malayo yung trigger gain ko dito. Hindi ko alam. Masyadong iniisip na tong auction na to, masyadong maganda yung chart niya na tingin ko malaki. Pwede siya mag-jump up to 10 to 20%. Ganun ka nakikita yung auction trade na yun. So, para sa akin, sabi ko, bakit ganun? Tingin ko, okay na rin to
Kasi maganda yung option trade. Pag ito, mga ito, solid to. So, ganun yung nagiging thinking ko nag-depend sa option. Kaya, yung gain ko talaga malayo. Pero kung nag-stick tayo sa routine natin, 5 to 6, 7% lang. Nag-gain tayo doon ng around $10 siguro. Mga siguro $12. So, kung di tayo natalo doon, sabihin natin, talo tayo $7 dito, no? So, nasa dapat $38 na to. So, kung $38 yan plus $12, nasa $50, tapos $20 dito sa recall, ayun, $70. Solid. Pero nangyari, nag-buy tayo dito, anong pa-buy area natin dito? 369. Tapos sumungat na siya dito. Dito lang, ayan lang, highlight trigger price, 40446. Kung binaba ko lang, sinundan ko lang sana ito, week na to. O kaya, nag-play safe tayo masyado. Sinundan natin itong pangalawang week na to. Ito. Yan. Sinundan natin itong week na to. Yan lang, 3983, 3988, 3977. Yun yung mga sinundan natin, naka-outside na tayo dito. Kasi kung titignan mo nga naman, sa 4-0 pa po, dito kakabutin yan. Pero yung tinitignan po. Dapat pala, dito nga lang. Balik ko, pinote ko na to, 3988, parang 3977. Diba? At nasano tayo, 10%. $25 sana. Kumita tayo 2,000 kahapon dito sa account na to. Kaya wala, okay lang. Marami tayong dun sa ibang alam mo yun, yung challenge kasi naaagigil Gusto ko siya mangyari talaga. Naniniwala ko it can happen. Kasi nangyari nga siya sa ibang tao before. Ito yung mga challenge na kaya natin gawin. Pero naniniwala siya, pag siyempre, mas malayong capital, mas malaki mapupuntahan kung lalo lang biyasa ka sa trading. Pero kung di ka biyasa, gusto mo lang mag-try for fun, and then gusto mo maging habit to, gusto mo magkaroon ng knowledge, ito, sabay ka lang dito sa akin. Yung trading signals ko nga pala, yung mismong nangyayaring trade. Nandiyan sa, sign up lang kayo, tapos, pag nakapasok na kayo dyan sa sign up, comment nyo dyan, lagay yung UUID nyo, tapos saligay sa Discord namin. Kasi doon kami naglalapag ng trades. Siyempre, yung mga kahongkle ko na play safe, wala nakapag-out yun lahat. Ako lang, kasi nga, nakastick ako dito sa $1 account. Pero yung account ko, na solo account, kumita yun. 10% na. Tapos, sa account ko kasi na normal, meron na akong spot, meron na akong futures. So, kunyari, ito, nag-spot ako kahapon dito. Tapos, mga siya dyan, hindi talaga ako nagsisell. Yung spot ko talaga is mostly for long-term talaga siya. Na, possible siya kumabot ng bumalik dito sa pinaka-top-top. Ngayon, bumibili ako dyan, diba? So, mag-out lang ako pag naabot niya itong mga top-top na to, umangat pa siya dyan kasi malayo pa pupunta na itong recall So, pag nag $1 pa siya, kaya $2, saka ako mag-out via swing spot. Pero sa futures, ayun, nag-trade lang tayo dito. Kaya yung account natin, paldo, account ng mga kasama sa Discord, paldo, yung $1 account natin, nagkaroon siya ng hiccup, obstacle, okay lang. Mali tayong trades, ngayon makikita natin na bubagsak at yung isang possible trade kasi doon na trade mo. May dulo unless babagsak pa si Ethereum and Bitcoin. Pero, pag bumagsak siya doon, ayun na yung risk reward mo. Pero pag umangat na siya at balik mo siya dito, 10% gain, depende na gano'n kalaki ko okay? So, para sa akin, ayun, isang magandang lesson yan. Na dapat, alam ko na yun pero alam mo. Pero dapat hindi na nangyari, tapos naging 7% na lang, tapos gumana na yung plano natin. Pag ito kasi,
umabot na siya sa $100 na account. Ito, pwede mo na i-up yung margin niya. Kasi ngayon yung margin natin, maliit-liit pa naman. Titingnan mo up. Yung mga margin ko nasa $300, 300 to 175. Pero, pag ito, napunta na tayo sa $100 account na to. Pag-up na itong margin na to, magsisimula na siya mag-start ng quantity natin sa $400 or $500. So, syempre, pag mas malalaki yung capital mo dito, nagkakaroon siya ng quantity niya. Yung 10% ng $330 yun. Yung 10% ng $500 mo, $50. So, mas malaki yung possible na kitain natin through bet and margin. So, ayun lang. Sana nag-gate kayo doon sa break na sa pump kagabi. Hindi kayo nadara dito sa ginawa mo. Maganda-ganda sana. So, okay. See you.